Hola, mga katodos po natin. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Sa buong bansa, sa buong mundo, ngayon pong araw po na ito ng Miyerkules, Baclaran Day, Ash Wednesday. Ngayon pong Pebrero 18, taong 2026. At syempre, inyo po makakasama sa ngalan ni Senyor Ray Pacheco Drunasino. Senyor Balita! Sa oras na 2 sandali makalipas po ang alas 12 ng mainit-init na tanghali, silipin na po natin ang mga rumaratsyad ang ulo ng mga balita. Senyor Balita! At takbo sa pagkapangulo sa 2028, kinumpirma na ni Vice President Sara Duterte. Senyor Balita! Ating Senador Trillanes dismayado sa pahayag ni Senador Aquino na sa Pilipinas na lang dinggi ng mga kaso ng EJK nung nakaraang administrasyon. Senyor Balita! Tala Senador Lacson pumalag sa ikinakasang ethics complaint ni Senador Marcoleta. Senyor Balita! At pagpapaigting ng kampanya laban sa HIV, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos. Senyor Balita! Mga mainit po na ulo, headlines po ngayon pong araw po ng Ash Wednesday. Ngayon pong simula ng traditional po na Kwaresma. Ngayon pong 18 sa buwan ng Pebrero. Pero bago tayo magtuluyang magdadako, pupunta dyan po sa mga detalye ng mga balitang yan. Alamin po muna natin kung magtutuloy-tuloy na po ba ang mainit na panahon o meron pang pagbugso mula po sa hanging amihan. Nasa kabilang linya po natin ang pag-asa sa katauhan po ni Miss Maine Varilla. Mainit na tanghali, Charmaine. Yes, mainit din po na tanghali sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagi ng panahon. Northeast monsoon pa rin na siyang umiiral sa buong Luzon at asahan nga natin na magbibigay ito ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa may Cagayan, Isabela, maging sa Aurora, Quezon at Camarines Norte. Samantalang easterlies naman o yung hangin galing Pasipiko siya nakaka-apekto sa iba pang bahagi ng ating bansa at yan din yung nagulan ngayong araw sa may Caraga at Davao Region. Dito sa Metro Manila, maging sa may Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, asahan natin yung tsansa ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan dala ng northeast monsoon. Sa ngayon, wala rin tayo nataas na gale warning, ngunit asahan nga na ang northern western seaboards ng northern Luzon, maging ang eastern seaboards ng buong bansa ay makararanas ng katamtaman hanggang sa mga matataas sa mga pag-aalon. Kaya iba yung pag-iingat sa mga maglalayag dyan sa mga areas na yan ngayong araw. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine! Yes, yes po. Ito bang amihan na ito hanggang kailan kaya ito? Nakikita pa naman natin, sir, na magtutuloy-tuloy po itong epekto ng amihan within this week up until next week. Pero hindi na siya yung katulad ng kasing lakas ng mga nakaraang amihan na magdudulot ng gale warning. So, kailan kaya yung possible na transition period? Usually pong transition period po natin, ang nangyayari mga last March up until April, dun po talaga na medyo nawawala na talaga yung northeast monsoon natin at papalitan na po ng easterlies, ibig sabihin po nun, papunta na po tayo sa mainit na panahon. Alright, maraming salamat Charmaine Varilla mula sa Pag-asa. Okay po, maraming salamat. Magandang tanghali din sa mga taga-Pag-asa. Senyor Balita! Kaya pala medyo tumatagak-tagak na yung pawis ni Fred Belamala habang nagbibisikleta pa-uwi. Kaya pala gano'n. Diyan ba? Diyan ba? Diyan? Mamaya. Sige, mamaya. Kaya yan, naririn. Ito, medyo ano rin, no? Hindi, may aircon naman dito kasi. Kaya pala, yan ha, sa mga bumabiyahe po, ingat po kayo. Alright, sa pagpapatuloy po ng mga balita, formal lang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 elections. Sa kanyang talumpati, inahayag ng pangalawang Pangulo na nabigo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuparin
ang ilang pangako nito sa kampanya at tinulig siya ang isyu ng korupsyon. Pagtaas ng presyo ng bilihin lalo ng pagkain, kakulangan sa serbisyong pakalusugan at sinasabing kawalan ng malinaw na independent foreign policy. Inisa-isa rin ni VP Sara ang mga gusto niyang hingin o ihingi ng paumanhin sa mga Pilipino, kabilang na ang sinasabing pagtulong niya kay Pangulong Marcos para mahalal bilang presidente noong 2022 elections at iginiit ng Vice Presidente na handa siyang ialay ang kanyang buhay at lakas sa paglilingkod sa bayan kasabay ng panawagan na ibalik ang tapang at malasakit para sa Diyos at bayan at pamilyang Pilipino. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Yan po ang bahagi ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte. Senyor Balita! Samantala, tinawag naman na papogi sa mga DDS ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Senador Bam Aquino na sa Pilipinas dapat dinggin ang mga sinasabing kaso ng extrajudicial killings na naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, personal ito para sa kanila na nagsampa ng kaso, nag-alaga ng testigo at nangalap ng ebidensya para makamit ang ustisya na anyay hindi maibibigay dito sa Pilipinas. Idinagdag pa ng dating senador na pinagtibay lamang ng pahayag ni Senador Aquino ang kanyang sinabi sa isang panayam na kung nanalo si Naga City Mayor Leni Robredo bilang Pangulo ay hindi nito ibibigay si Duterte sa The Hague, Netherlands o sa International Criminal Court. Ipinunto rin ni Trillanes na malayo sa katotohanan ang justice o malayo far from ideal, yun ang kanyang mga pinupunto, ang justice system dito sa Pilipinas. Senyor Balita! Posible ring isyuhan ng International Criminal Court o ICC ng arrest warrant ang ilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaitong crimes against humanity. Gayunman aminado si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi pa matukoy kung ilan o lahat ba ng mga pinangalan ng co-perpetrators ay ipaaresto. Ipinalawanag din ni Conti na maglalabas lamang ang ICC ng mandamiento de aresto sa kinikilala nitong pinaka-guilty sa naturang kaso. Pwedeng maglabas, pero hindi lang natin alam kung ilan at any or all ang papailan. Kasi ito ang list of co-perpetrators mga gumawa. ICC mag-a-apply ng warrant dun sa kinikilala niyang quote-unquote most responsible. Hindi pa natin nakikita yung ganyang finding doon sa dokumento mismo. Pero pwede kang maghinuha o pwede tayong mag-infer. Pero kung ako po, abangan na lang natin kung sino ang sasampan or a-applyan ng warrant of arrest ng ICC. Padinig ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Iba pa rin balita, nag-aanda na para mag-hain ng ethics complaint si Senador Rodante Marcoleta laban sa isang kapwa-senador na sinasabing nagpapakalat ng naratibong taliwas sa tunay na nangyayari. Hindi man pinangalanan, nabatid na una ng binanggit ni Senador Marcoleta ang sinasabing spliced video na ipinost ni Senate President Pro Tempore Panfilo Pinglac kung saan sinabi ni Marcoleta na lagpas sa exclusive economic zone ng bansa ang Kalayaan Island Group at kailangang isuko ng Pilipinas ang naturang mga isla. Iginit ni Marcoleta na hindi na ipresenta sa nasabing video ang tamang pagkakasunod-sunod ng kanilang naging diskusyon sa naganap na Commission on Appointments Committee, a National Defense Confirmation Hearing kung saan tinalakay nila ang karapatan ng bansa sa KIG.
naniniwala rin si Senador Marca na layunin lamang ng ipinakakalat na spliced video na sulsulan ang mga nakatira o naninirahan sa Pag-asa Island para magalit sa kanya. Maliban dito, muling nanindigan si Senador Marcoleta na hindi niya iminungkahi na pakawalan o ipamigay ang Kalayaan Island Group. Samantala, ipinagtaka naman ni Senador Lacson ang ulat na sasampahan siya ng kaso gayong hindi naman aniya siya marunong mag-splice ng video na inaakusa laban sa kanya. Senyor Balita! Balik po sa ating oras, 12 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataong ito, tanggap tayo ng report. Presyo ng regular milled rice umakyat sa 46 pesos kada kilo ngayong buwan. Ang detalye buhat kay Patrol 38 Jen Patrolya. Bang tumaas ang average price ng regular milled rice sa bansa sa unang bahagi ng Pebrero. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 45 pesos and 54 centavos ang kada kilo ng presyo ng regular milled rice mula nitong Pebrero 1 hanggang 5. Mas mataas ito kumpara sa 43 pesos and 76 noong nagkaikalawang yugto at 43 pesos and 14 centavos noong unang yugto ng January 2026. Gayunman, mas mababa pa rin ang kulang presyo kumpara sa naitalang 47 pesos and 19 centavos noong ikalawang yugto ng Pebrero, noong nakaraang taon ng Pebrero, at 47.77 noong unang yugto ng kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Iba pa rin balita, ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang higit pang pagpapatatag sa HIV prevention program sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, ito'y bahagi ng patuloy na suporta ng Pangulo sa iba't ibang programang pangkalusugan ng pamahalaan. Ganito, ibinahagi rin ni Yusek Castro ang mga datos mula sa Department of Health hinggil sa pagtugon ng ahensya sa direktiba ng punong ekotibo lalo na sa pagpapalawak ng mga serbisyo para sa persons living with HIV. Sa naturang datos, may kabuang 338 HIV care facilities sa buong bansa na nagbibigay ng libreng serbisyo tulad ng HIV screening, antiretroviral therapy, counseling, HIV combination prevention methods, at viral load testing. Sa nasabing bilang, 186 ang nasa Luzon, 77 sa Visayas at 75 sa Mindanao. Senyor Balita! Alright, balikan po natin ang ilang pa mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Laga ng epekto sa ekonomiya ng teenage pregnancy aabot na sa magkano yan? 33 billion pesos ayon sa pamahalaan. Alamin po natin ang kabuang detalye mula sa palasyo ng Malacanang, Patrol 13 Gilbert Verdes. Tinatayang papalo sa 33 bilyon ang nawawala sa ekonomiya dahil sa teenage pregnancy. Ito sa Commission on Population and Development o CPD ay batay daw sa pag-aaral ng isang population economist. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, pinaliwanag ni Ms. Maylin Mirasol Kiray ng CPD na kadalasang nagmumula sa mahirap na pamilya ang mga kaso ng maagang pagbubuntis at malaki raw ang kaugnayan nito sa kakulangan sa edukasyon at oportunidad sa trabaho. Binigyan din ni Kiray na ang edukasyon, kasanayan at kakulangan o kalusubataan ang susi upang makamit ang tinatawag na demographic dividend at mas produktibong populasyon. Dahil dito sinabi ni Kiray na dapat palakasin ang life skills at reproductive health education upang maprotektahan ang kabataan laban sa maagang pakikipagtalik at pagbubuntis. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa himpilang mga itodolas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Samantala, pagsigla sa sektor ng kape, tinututukan na ng Department of Agriculture.
Pampagising na balita sa tanghali, nagbabalik si Patrol 38 Jen Patrolya. Lumikha ang Department of Agriculture ng Coffee Industry Development Office upang tutukan at pasiglahin ang sektor ng kape sa bansa. Sa ilalim ng department order na inilabas ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ilalagay ang ina sa ilalim ng Office of the Undersecretary for Special Concerns and Official Development Assistance na pinamumunuan ni Undersecretary Jerome Oliveros. Layunin ng bagong tanggapan na tutukan ng mga programa, pondo at panuntunan para sa kape na dati hiwa-hiwalay sa iba't ibang unit ng DA. Ililipat din sa CIDO ang lahat ng pondo para sa coffee development, kabilang nasa ilalim ng High Value Crops Development Program. Ayon sa DA, napapanahon na ang hakbang na ito dahil sa patuloy na paglakas ng konsumo ng kape, habang nahuli na ang lokal na produksyon, bunsod ng mga tumatandang magsasaka, kakulangan sa kagamitan at infrastruktura, gayon din sa pagtaas ng importasyon. Tiyak naman ng kagawaran na sa pamagitan ng CIDO, pagsasamahin ng strategy, pondo at implementasyon sa isang opisinang may malinaw na pananagutan upang maibalik ang pagiging competitive ng kape sa Pilipinas at mapakinabangan ng mga lokal na magsaka ang lumalaking merkado. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Tatag namang seguridad ng bansa nananatili matapos ang pagkakatimbog sa isa umunang espiya na Mongolian national. Naman natin ang detalye ng ulat mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Nananatiling matatag ang seguridad ng bansa kasunod ng pagkakatimbog sa Zambales sa isang hinihinalang espiya na Mongolian national. Payag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, nagpanggap bilang aviation student ang dayuhan, ngunit nadiskubre na isa itong foreign military personnel. Bukas ani Año ang bansa na tumanggap ng mga foreign student, ngunit ibang usapan na kung ba itong layunin na labag sa batas ng bansa at sa international law. Hindi aniya kadap-tanggap at may kaparusahan ang anumang paglilihim o pagsisinungaling, lalo na kung malalagay sa alanganin ang seguridad ng bansa. Binigyan naman ng papuri ni Año ang mga kinaukulang ahensya tulad ng Bureau of Immigration o BI, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at National Intelligence Coordinating Agency dahil sa mabilis na pag-aksyon sa kasong ito. Siniguro ng kalihim na higit pang paiigtingin ng mga ahensya ang kanilang koordinasyon upang mapigilan ang anumang uri ng aktibidad na magiging banta sa seguridad ng bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Speaking of aviation, LOA para sa pag-acquire ng 3 eroplano nilagdaan na ng CG at US. Patrol 24, June Samson. Formal nang nilagdaan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang letter of offer and acceptance para sa pagkuha ng 3 King Air aircraft mula sa United States. Ito ay naganap sa bilateral meeting kay US Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs John No na idinaos sa Makati City. Ipinaliwanag ng PCG na dahil dyan ay napagtiban nito ang critical upgrade ng PCG para sa maritime domain awareness and search and rescue capability. Napapanahon niya ang naturang paglagda dahil dito lamang nakarahang January 26 ay lumubog ang barkong MV Trisha Kerstin 3 sa karagatan ng Balok-Balok Island sa Basilan, bukod pa sa serye ng mga maritime incidents sa West Philippine Sea. Magagamit at malaking tulong ang naturang eroplano para sa agaran at mas mabilis na search and rescue operation. Samantala, tinalakay din sa pulong ang pagpapalawak ng suporta para sa modernisasyon sa PCG, kasama na ang operasyon sa West Philippine Sea at iba pang aktibidad. Patrol 24, June Samson, para sa pilang ito ng WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Senyor Balita. Tala mga kabayan, Black sa Kamara, tinawag na premature at desperado ang naging anunsyo ni VP Sara sa pagtakbo sa 2028 presidential election. Ang tugon mula sa mababang kapulungan, Patrol 30 Jelly Mendez. Itinuturing na premature at desperado na mga miyembro ng Makabayan Black sa Kamara ang naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte na pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon kay Kabataan Party List Representative Renico, hindi ang kandidatura ng Vice Presidente ang hinihintay ng taong bayan, kundi ang kanyang pagsagot sa mga alegasyon ng katiwalian gaya ng umano'y maling paggamit ng confidential at intelligence fund o yung CIF. Iginit ni Ko na dapat ipaliwanag ni VP Sara kung saan niya dinala ang mga kinurakot, papaano ibabalik at papaano ito mapapanagot. Ang pahayag ni Ko akuran ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago at tahasang sinabi na desperate attempt ang ginawa ni VP Duterte na malinaw na panglilihis ng atensyon mula sa isyu ng korupsyon. Sinabi ni Elago na hamon ngayon sa Kongreso na ipakita sa publiko ang kanilang katapatan na magsilbi sa interes ng taong bayan at i-impeach ang Vice Presidente. Sina Ko at Elago ang mga endorser ng unang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara kung saan ay kanilang iginiit na hindi sila papadala sa anumang anunsyo ni VP Duterte. Patuloy na isusulong ang tama at katotohanan at ilalaban ang kanilang reklamo. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Sa balita, respetuhan ng Pilipinas sa China, ipinanawagan ng isang alkalde. Babalik si Patrol 24, Jun Samson. Pirma at inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno na magkakaroon ng mas maraming flights o biyahe ng eroplano mula sa China patungong Cebu. Ipinaliwanag na alkalde na dahil dyan ay magre-resulta ito ng mas malakas o malawak na turismo, magdadala ng mga trabaho at mga negosyo, hindi lang sa Maynila, kundi maging sa buong Pilipinas. Ito anya ay batay sa impormasyon na nakalap niya sa personal na pag-uusap nila, Ambassador of the People's Republic of China to the Philippines, Jing Quan. Tiniyak naman ng alkalde sa mga lokal at dayuhang negosyante na mananatiling bukas sa Maynila sa negosyo at nangako na mabibigyang proteksyon laban sa mga pag-abuso habang isinusulong ang patas na kalakalan. Samantala, nanawagan at humiling si Moreno ng pagrespeto sa magkabilang panig kaugnay sa hidwaan o hindi pagkakaunawaan sa ilang issue. Patrol 4, June Samson para sa pilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Gusto malaman po ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Samantala, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, nanindigan naman ang Bureau of Customs sa kanilang katapatan sa serbisyo matapos maitala ang makasaysayang tagumpay sa operasyon laban sa smuggling sa bansa. Tiniyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi tigil ang kanilang mga kawani sa mga anti-smuggling operation at mananatiling gabay ng BOC sa pagtupad ng tungkulin ng integridad, pananagutan at profesionalismo. Batay sa datos ng Adwana, umabot na sa kabuang 61.7 billion pesos ang halaga ng mga puslit na produkto ang matagumpay na nakumpiska ng ahensya simula Enero hanggang Disyembre na nakaraang taon. Patunay niya ito ng mas pinahigpit na kampanya ng pamahalaan upang masawa operasyon ng smuggling sa Pilipinas. Senyor Balita. At babalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. Doc Wenner, 26 na sandali makalipas ang alas 12. Sa magpapatuloy nga po na mga rumaratsa na mga balita, yung mainit po na tanghali ng Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ngayon pong Pebrero 18, Baclaran Day today. At inyo po rin makakasama hanggang alauna po tayo sa ngalan ni Senyor Ray Pacheco
Drew Nasino at sa oras nga po na alas 12:29 na ng tanghali, tayo po'y magtungo sa isa pong pag-uulat. Wala pa rin sa labas ng impilan. Bago at ikatlong Paw Crematory Building ng Eternal Gardens opisyal ng binuksan sa Batangas. Alamin po natin ang positive na balita mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Tagumpay na isinagawa ang blessing and inauguration ng bagong Eternal Po Crematory sa Concepcion, Batangas City. Matatagpuan ang new Eternal Po Crematory Building sa loob mismo ng Eternal Gardens, Concepcion. Sinimul blessing at inaugurasyon ng isang Thanksgiving Mass na sinundan ng ribbon cutting at pagbabaspas ng crematory building. Present sa aktibidad si Eternal Po Crematory President Danica Cabangon, Eternal Po Crematory Vice Chairman Benji Ramos, Batangas City Mayor Marvy Marino, Vice Mayor Alaysa Cruz Atienza at iba pang lokal na opisyal ng lungsod. Dahil dito tatlo na ang Po Crematory ng Eternal Gardens na matatagpuan sa Eternal Gardens Santa Rosa, Laguna, Eternal Guard Baysa, Caloocan City at ang Eternal Gardens Concepcion sa Batangas City. Sinabi ni City Mayor Marvy Marino na kanyang ikinasisiya ang pagtatayo ng Eternal Gardens ng kauna-unahang Po Crematory sa kanilang lungsod. Siyempre natutuwa ako kasi I think this is the first in the province, ano. Wala pa akong nakita actually. This is the first time I've seen one. And nakakatuwa kasi alam ko naman maraming pet lovers, lalong-lalo na dito sa Batangas City. And matutuwa sila, meron na palang ganito mapupuntahan nila para maihatid yung kanilang mga pets kung may nangyari man. So, and ito pong Eternal, yung at Cabangon Group of Companies, lalo na itong Eternal Gardens, ito po ay pinagpapasalamat ko kasi malaki na po talaga investment dito sa Batangas City. May mga sister companies po sila and we appreciate, syempre they are one of our best taxpayers and parati po yan na-appreciate namin sa lungsod ng Batangas. Patunay ani Mayor Marino ang pagbubukas ng first Eternal Po Crematory na pet lover ang lungsod ng Batangas. Yes, napapansin natin yan. Talagang maraming may mga pets dito, no? And kung dati-dati yung mga dogs natin, naiiwan natin sa bahay, taga-bantay. Pero ngayon, di na siya maiwan. Sinasama na natin, pasyal, sama rin sa pagtulog. Meron kaming kasama na pet sa pagtulog. So, it shows our compassion for animals and therefore if we're compassionate sa mga animals, ganun din dapat tayo sa tao. Payag naman ni Ms. Danica Cabangon na itinatag ang Eternal Po Crematory dahil sa pagiging pet lover ng kanilang buong pamilya mula sa kanilang lolo na si ALC Group of Companies founder, late Ambassador Antonio Cabangon Chua, hanggang sa kanilang ama na si ALC Group of Companies Chairman D. Ed Cabangon at pababa sa kanila ng mga bagong henerasyon ng Cabangon family. The Cabangon family, my dad, my grandpa, all of us, we are very fond of animals, particularly dogs. So even today, I brought my golden retriever with me, Bella. So she's here to witness the blessing and inauguration. So yes, part of the reason why we put it off is because the Cabangon family has strong ties to pets and we're very fond of them. So of course, we want to also experience we want to share the same type of love to other families. Ayon pa kay Ms. Danica Cabangon, asahan ng tataas ang bilang ng mga Po Crematory Building na ito dahil sa nakatakdaring magtayo nito sa iba't ibang branches ng Eternal Gardens sa buong bansa. So actually our first branch opened in 2024 back in Santa Rosa, Laguna. Then our second was in Caloocan City just last year. And we're looking to expand right after Concepcion to Binyan and to Cabanatuan City of Earth and also Naga. Payag pa ni Ms. Danica Cabangon na maaari ding i-cremate sa mga Po Crematory ng Eternal Gardens ang anumang klase ng hayop na inaalagaan ng ating mga kababayan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todo Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Ayos yan na positive news ha. Meron po kayong pomanaw na pet. Pwede po ninyong dalhin sa Paw Crematory. Diyan po sa... ganda no?
Kaya mahilig kayo sa pets, di ba? Alright, sige. Sa oras po na ganap na alas 12:34 na po ng tanghali, tayo po ay ituloy pa natin ang ilang pang mga reports. Ano kalang layuning palakasin ang kapangyarihan ng AMLAC inihain na sa Kamara? Isa pang report mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Formal nang inihain sa Kamara ang House Bill 7742 na layong palakasin ang kapangyarihan at maging malinaw ang mandato ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang mas lalong paigtingin ang laban kontra money laundering at terrorism financing. Kasunod ito ng ginanap na pagpupulong na dinaluhan ni na Speaker Faustino D. III, Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, Committee on Revision of Laws, Chairperson Gio Tanwatco Jr., Vice Chairperson sina Isabel Maria Zamora at Dale Corvera, Banks and Financial Intermediaries Chairperson Irwin Tieng at AMLAC Executive Director Matthew David. Ayon kina Tanwatco at Zamora na pangunahing may akda ng panukala. Ang pag-amyenda sa AMLAC ay bahagi ng Common Legislative Agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ng Administrasyon ni Panguluhan Marcos Jr. upang protektahan ang integridad ng financial system at agarang maalis ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o yung FATF. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng AMLAC ng mas malinaw at independent na mandato bilang Central Financial Intelligence Authority. Kabilang ang pagpapalawak ng saklaw nito sa virtual asset service providers at online gambling operators. Palalakasin din ang kapangyarihan nito sa investigasyon, pag-freeze ng mga kahinahinalang at pagpataw ng mas mabibigat na parusa laban sa mga sangkot sa illegal na transaksyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Talasaik official pinasisibak kasunod ng EDSA busway incident. Dahil ito yung sa ambulansya na dumaraan sa EDSA busway. Alamin nga natin ang kabuuan ng detalye. Nagbabalik si Patrol 38 Jen Patrolya. Pinasisibak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang hepe ng Special Operations Group ng Special Action Intelligence Committee for Transportation na si Raison de la Torre. Kasunod ito ng insidente kung saan pinara ang ambulansya sa EDSA busway na may dalang pasyente para sa medical check-up. Ayon sa ulat, sinala ng ambulansya dahil hindi ito emergency case. Nilinaw ng DOTR na pinapayagan ang mga on-duty na ambulansya na gumamit ng busway kahit pa sa regular na check-up. Nagpahayag naman ang kagawaran ng pakikiramay sa pamilya ng pasyente at tiniyak na ipapatupad o ipatutupad ang mga patakaran ng may malasakit na may prioridad sa kaligtasan ng publiko. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya ulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Dito natin nagpaabot ng pakikiramay. So ano nangyari doon sa pasyente? Tama ba? Pakikiramay. So pwede naman palang dumaan kahit hindi emergency. Basta check up. Yun ang malinaw ang sabi ng DOTR. So kahit hindi emergency, ulitin natin kahit hindi emergency, at pwede ho kayong dumaan sa EDSA busway. Basta talagang meron kayong schedule sa ospital. Yun ang malinaw. Okay. Kawawa naman din yung pasyente, no? So, grabe naman. Saan mandadaling ospital yun? Baka naman hindi man lang binigyan ng konsiderasyon. Alamin natin mga update pa si Patrol 38 Jen Patrolya hinggil nga dyan sa insidente nga po na yan na nangyari sa EDSA busway. Sa iba pa ring balita, Memorandum of Agreement formal lang nilagdaan sa pagitan ng NBI at Presidential Task Force on Media Security. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Formal nang lumagda sa isang Memorandum of Agreement
o kasunduan ng Presidential Task Force on Security, PTPOMS at National Bureau of Investigation, NBI, ngayong araw, February 19. Iginanap ito kanina alas 10 ng umaga dito sa NBI headquarters sa Philinvest Cyber Zone sa Pasay City. Layo ng naturang kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa pagsulong at pagprotekta sa mga media workers, partikular sa freedom of expression at press freedom. Dumalo sa naturang MOA signing sina PTPOMS Undersecretary Jose Torres Jr. at mga opisyal ng NBI sa pangunguna ni Director Angelito Magno. Kasama sa dumalo sa signing ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, PAPI, ilang kinatawan ng Philippine National Police at DOJ. Ito is Patrol Number 5. Ayun yung pang-Komparisyon Pelmetal ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Ito yung update dun sa report ni Jen. Ito nga. So talaga nga, stage 4 cancer patient pala. Nalulungkot naman ako dun sa balitang yon. Ayun nga, nagpaabot nga po, binanggit ni Jen ng pakikiramay itong si DOTR Secretary Panoy Lopez dun po sa pamilya ng isa pong stage 4 cancer patient. Pumanaw po kamakalawa. Yung pong pasyente ay sakay po nitong ambulansya na sinita po ng Special Action Intelligence Committee for Transportation. Yung tinatawag po natin na SAIC. Matapos nga dumaan po sa EDSA busway. Pero nang pahintuin po ito ng SAIC, dumepensa po yung driver nitong ambulansya. At ang sabi ng driver, mayroon silang, meron pong check-up, may appointment po yung pasyente. Pero hindi po tinanggap nitong SAIC personnel, itong tauhan po ng SAIC, yung paliwanag po ng driver. At ayon nga po, kaya yun, binanggit na rin kanina, susugan lang natin, ano? Yung sinasabi po ni Secretary Lopez, meron po kasing existing rule sa paggamit po ng EDSA busway. Pinapayagan po ang lahat po ng on-duty ambulances. So kahit ano pong lagay po ng pasyente, pwedeng dumaan. Yun ang nakalagay po doon sa existing rules. Ano naman, oo. Nakakalungkot naman na sinita ng nitong SAIC kamakalaw, pumanaw po yung pasyente. So nakikiramay din po. Stage 4 cancer po ito. Oo. So si SAIC Special Operations Group Head Rayson De La Torre, siya po yung sinibak. Ay nako, grabe. Sana nabigyan ng may papel naman siguro. Pakita nyo yung papel. Diba? Dapat meron naman din tayong kahit paano ay empathy. Kumbaga merong konsiderasyon man lang. Samantala, update po. Tanggap po tayo ng follow-up report hinggil nga po sa deklarasyon o pag-aanunsyo ni Vice President Sara Duterte. VP Sara nagsorry sa publiko. Ang detalye nagbabalik si Patrol 38 Jen Patrolya. Patawad. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng kinakaharap ng Pilipinas tulad ng korupsyon, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at sinasabing kawalan ng malinaw na independent foreign policy. Humingi ng paumanhin ang Vice Presidente sa taong bayan matapos niyang aminin ang kanyang naging papel sa pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong halalan noong 2022. Ayon pa kay VP Sara, ang kanyang pagsuporta at pakikipagtulungan sa Uniteam Tandem noon ay nagbigay daan para ihalal si Pangulong Marcos. Ang kanyang paghingi ng paumanhin ay kaugnay rin sa itinuturing niyang kabiguan ng administrasyon sa pagharap sa mga pangunahing isyu ng bansa sa nakalipas na taon. Ang Uniteam ay kilala bilang tandem ni Marcos at Duterte noong 2022 at ang kanilang pagkakatuwang ay naging matagumpay sa halalan. Narito ang tinig ni VP Sara. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Tatakbo
bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Alright, tayo po ay magbabalik muli makalipas lamang ilang mga palala. Standby lamang po sa ating pong Metro Patrol at sa mga Ronda reporters natin. Magbabalik po sa Senyor Balita. Oras! Kwener, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 1. Oras. Alright, tuloy po natin ang mga balita. At sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap pa ng report. Meron na agad reaksyon ang Pangulo sa anunsyo ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Patrol 13, nagbabalik si Gilbert Perdez. Good luck. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos magdeklara si Vice President Sara Duterte. Natatakbo siya sa presidential elections sa 2028. Sabi naman ng tawad ni VP Sara sa publiko ukol sa pagtakbo sa panig ni PBBM nung nakarang eleksyon at iba pang problema sa bansa. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat din itong humingi ng tawad sa mga katiwaliang kinasangkutan daw nito. Ayon kay Castro, dapat ding humingi ng tawad si VP Sara sa mga nangyaring extrajudicial killings at pagkalubog sa baha ng bansa dulot ng anyay isang katerbang flood control projects ng nakarang administrasyon na hindi naman naramdaman ng taong bayan. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa himpilang may totolas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Naladak naman tayo sa Metro Patrol. Tatlong most wanted person na sangkot sa illegal na droga sa Kamanava nasa kote na. Police report ihatid ni Danny Cruz. Tatlong most wanted person na sangkot sa illegal na droga na aresto sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya ng Kamanaba area. Kinilala ni Police Brigadier General Christopher de la Cruz, Direktor ng Northern Police District, ang tagumpay ng mga operatiba matapos kang madakip ang tatlong individual na may kinakaharap na kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Unang naaresto sa manhunt operation ng 34 na anyos na isang construction worker na may kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165. Dinakip ito sa Barangay Longos sa lungsod ng Malabon. Ang sumunod ay isang 45 taong gulang na nakilalang si alias Boying na may warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 82 ng Malolos, Bulacan. Ito'y akusado din sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 26, Batas ng Illegal na Droga. Walang inirekomendang piyansa ang korte. Samantalang sa Barangay BBS, Navotas City, isa namang 36 na anyos na housewife na may kasong paglabag sa Section 11 at Section 12 ang naaresto. May itinakda namang piyansa ang korte na halagang 200,000 piso. Anong sospek ay sumalang sa medical examination bago inilagay sa kulungan. Ayon kay Police General de la Cruz, mahigpit nilang ipinatutupad ang programang fight crimes ng Philippine National Police na layong palakasin ng kampanya laban sa kriminalidad at tiyaking maipatutupad ang batas. Anya, magpapatuloy ang kanilang operasyon upang tugisin ang iba pang wanted na nagtatago sa batas dito sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Metro Patrol ni Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Ako naman tayo sa probinsya. Sunod sa environmental laws ng dredging operations sa Zambales, tiniyak ng Penro. I-detalye mo, Jennifer Go. Pinatotohanan ni Zambales Provincial Environment and Natural Resources Officer Marifecio sa kanyang memorandum na ipinadala sa Regional Executive Director ng Department of Environment and Natural Resources Region 3 na base sa Environmental Impact Study, ang kasalukuyang dredging sa mga ilog ay kabilang sa non-environmentally critical projects sa ilalim ng DNR Department Administrative Order o DAO number 2019-13. Sa klaw ng order, ang programang Environmental
Impact Assessment na basehan ng pagkakaloob ng kaukulang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa Environmental Management Bureau 3. Samantala, ang mga dredging na pag-aari at pinatatakbo ng mga Pilipino ay may kaukulang ECC at patuloy na binabantayan ng DNR Monitoring and Enforcement Section. Para sa transparency, coordination, accountable planning at implementation, binuo ang Zambales Interagency Committee o ZIAC na ngayon ay pinamumunuan ni Zambales Governor Hermahenes Ebdani Jr. kasama ang DNR. Katuwang naman ng Zambales Marine Protected Area Network, ang Zambales Shore and River Restoration Council sa pamumuno ni Zambales Provincial Consultant on Infrastructure and Development Engineer Domingo Mariano, kasama ang DNR Region 3, Department of Agriculture at BIFAR Region 3, DILG Region 3, ang Zambales Provincial Agriculture Office, mga mangingisda at bayan na may coastal at marine areas. Patunay umano ito ng aktibong konsultasyon at komunikasyon sa pagitan ng pamahalaan, komunidad at sektor na may interes, seksyon at pangangalaga ng mga critical marine and coastal habitats malapit sa river rehabilitation areas. Ayon umano sa mga mangingisda, mula nang simulan ang dredging sa mga ilog, bumalik ang mga isda at sumiglang muli ang kanilang hanap buhay. Nananawagan ng mga mangingisda sa mga individual at grupo na nagpapakalat ng fake news at black propaganda na huwag silang gamitin upang sirain lamang ang makabuluhang programa ng pamahalaan. Ito si Ronda Patrol Jennifer Gona Zambales para sa may himpilang may todo ni WIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Tama naman tayo sa Timog Katagalugan. Ospek sa pagnanakaw sa simbahan sa Batangas, natimbog na. Ang pag-uulap mula kay Ron Lozano. Timbog ng pulisya ang isang lalaki matapos umanong ipagmayabang yung mga perang ninakaw sa simbahan sa Batangas na aabot naman sa 300,000 piso sa loob pa mismo ng isang beer house sa General Trias, Cavite. Arestado ang 32 taong gulang na suspect na kinilalang si alias Roland Tubong Gandara Samar. Batay sa ulat ng pulisya, nakatanggap ng tawag ang mga otoridad mula sa isang concerned citizen tungkol sa isang lalaking may dalang malaking halaga ng pera na nakalagay naman sa pulang eco bag. Ipinagmamayabang umano ng suspect yung laman ng bag na naglalaman ng iba't ibang denominasyon ng pera at mga puting sobre na may marka ng simbahan. Nagtangkapang tumakas ang suspect ng datnan ng mga pulis. Sa ginawang investigasyon, inamin ng suspect na kasama niya sa pagnanakaw sa St. John the Baptist Church sa Lian, Batangas ang isa pang lalaki na kinilala namang si alias Toto. Na-recover sa suspect yung mga donation envelopes, cash, barya, foreign currency, laptop, cellphone at iba pang mahalagang gamit. Ibinalik sa kustodiya ng Lian Police ang suspect para sa kaukulang kaso. Patuloy naman ang operasyon ng pulisya para matuntun at maaresto pa ang isa pang suspect na sangkot naman sa naturang pagnanakaw. Mula sa Southern Tagalog, Ron Luzano, nagulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Akit tayo sa Northern Luzon, DOST at PSU binuksan sa Pangasinan ang kauna-unahang Salt Research Center sa bansa. Ang detalye mula kay Liway Iparagire. Formal na pinasinayaan kahapon ang Accelerating Salt Research and Innovation o ASIN Center na itinayo sa Binmalay Campus ng Pangasinan State University o PSU. Pinangunahan ni Secretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology o DOST at ni PSU President Albert Galas ang aktibidad kasama si DOST Region 1 Director Teresita Tabaog at iba pang opisyalis ng DOST Central Office at ng PSU. Ayon kay Dr. Galas, historical ang nasabing inauguration hindi lang dahil produkto ito ng ilang taong pagpupursige nila para makuha ang approval ng DOST. Higit sa lahat, ang PSU ASIN Center ang kauna-unahan sa buong Pilipinas. Ang Accelerating Salt Research and Innovation Center o Center ay itinatag sa ilalim ng Niche Centers in Regions for Research and Development o NICER program.
Nagbigay ang DOST ng 93 million pesos na pondo. May counterpart fund na 22 million ang PSU. Tatlo ang priority areas ng 2026 Asin Center Project. Una, ang Climate Resilient Salters and Production Standardization. Pangalawa, Research and Development Hub for Technology and Competence. At pangatlo, Artisan Salt Technology Innovation and Preservation. Layunin din na sa pamamagitan ng mga gagawin na researches at development ng teknolohiya ay makakatulong sa pagpapataas ng antas pagdating sa food security, mapababa ang pag-angkat ng asin sa ibang bansa, at mapalawak ang livelihood at employment opportunities sa mga rural at coastal communities. Niliwanag ni Secretary Solidum, ang bagong tatag na Salt Research and Innovation Center ay hindi lang para sa Pangasinan, kundi para sa buong Pilipinas. Mula sa UIC 89.3 FM Northern Luzon, Liway Iparagire, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Alright, yan po ang kabuuan ng mga balita dito po sa Senyor Balita. Ngayon pong araw po na ito ng Ash Wednesday, ngayon pong Baclaran Day. Sa ngalan po ni Senyor Ray Pacheco, at bago tayo tuluyang bumitaw, isa po muna patamakot ang ating pong papasadahan. Bawal sumuko! Bawal sumuko. Nilalait rin tayo ng mga taong di rin successful sa buhay. Yan po ang patama quote ngayon pong araw po na ito ng Miyerkules, na birthday din pala ni Tet Alpe, ang ating pong DWIC at Aliw Senior Graphic Artist. Happy birthday, Tet! At muli, ito po ang inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na showbiz na showbiz kasama si Bini Bigoteng Anton.